Balikan natin sa Himlayang Pilipino ang aming kasamang si Percilin Pilago. Pia, ano na ba ang sitwasyon dyan? Yes, Audrey, sa katunayan, sa labas ng Himlayang Pilipino may makikita tayong paisa-isang pumapasok dito sa sementeryo para dalawin ang kanilang mga yumao. Yung mga naunang pamilya, pinili ng mauna na para hindi na masaksihan pa yung tindi ng trapiko at dami ng tao tuwing undas, especially pag November 1. Yung pinakita nating video kanina, may ilan na nagpe-prepare o naghahanda ng kanilang nicho para sa mga pamilya ng mga yumao. Natuto na ang Kapili family sa paulit-ulit na sitwasyon kapag undas. Wala na daw silang planong makipagsiksikan pa sa uno dahil sigurado silang dagsana naman ang mga tao at sakyan. Iwas traffic. Tsaka mas maganda, mas tahimik, mas hindi masyadong marami pa ang tao. Time sila mas maganda kung mas maaga silang pumunta. Mas convenient, less hassle, tsaka magandang panahon. Kaya it's better to come earlier. Mas nakakapag-alay din daw ng panalangin ang kanilang pamilya kapag kakaunti pa lang ang dalaw. October 31 or 30, andito na kami. Naglilinis. We are praying for the repose souls of my father and mother-in-law. Pero para naman sa Minaklan, taon-taon na daw nagsisilbing reunion ang pagbisita nila sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Dito sa Himlayan Cemetery, feel at home ang mga kaanak habang nagpipiknik. Noong mga nakaraang undas nga daw, halos 50 miyembro ng kanilang pamilya ang talaga nga namang present sa salo-salo. Konti na nga lang po kasi lahat nasa abroad na. Dati po talaga pong napakarami namin, malaking pamilya po kami, Minaklan at saka Geronimo. Nagkataon din na ang October 30 at October 31 ay ang mismong birthday at death anniversary ng ina ni Mrs. Minerva. At dahil talaga nga namang malaking angkan sina Mami Minerva, 10 ang bilang ng kanilang kaanak na nananatili dito sa cemetery. Kaya naman may paalala din siya sa ibang mga malalaking pamilya na siguradong magsisidatingan mamayang dispiras at sa mismong undas. Okay lang naman po yung medyo nagkakasayahan kasi dito po yung nagtitipon-tipon yung pamilya eh. Yun po, magbaon ng konting pagkain, yung mga importante po yung mga toilet paper, yung mga ganyan po, tubig. Siniguro naman ang pamunuan ng Himlayan Cemetery na mananatiling mahigpit ang kanilang seguridad para mapanatili ang zero crime sa loob ng kanilang sementeryo. In the previous years, wala namang nangyayaring crime dito. Kasi madami kaming army dito, 60. Meron pa kaming yung galing sa PNP, madami din sila. Alam mo, Audrey, considered to be one of the safest itong sementeryong ito at zero crime talaga dito ayon nga kay Miss Guada. Sa katunayan, ilang taon na walang naitatalang krimen dito maging ang mga pagnanakaw pero maging ganun pa man ay sinisiguro nilang nakadeploy ang ilang nating mga kapulisan at mga kasundaluhan na aabot nga daw sa 70. At paalala nila sa ating mga kababayan, bawal po magdala ng mga sharp objects maging ang mga alcohols. Balik sa'yo, Audrey. Pia, isang katanungan lamang dahil diyan ko binibisita at lola ko sa may Himlayang Pilipino. So, ngayong taon ba, ilan ang inassign nilang help desk? Usually kasi yan sa may harapan ng chapel. Pero isa lamang ba ngayong taon na to o may iba pang mga help desk? Yes, Audrey, in fairness naman, meron tayong nakikitang help desk dito sa aking kaliwa. Doon sa sinasabi mong chapel, meron pa rin namang help desk doon. Meron din namang mga help desk mula sa ilang media outfits tulad na lang ng DZRH na talaga namang naglagay ng kanilang operation tulong para sa ating mga kababayan na nangangailangan nga ng tulong at assistance ng ating mga otoridad. Audrey. Pia, ngayong oras ba, ngayong umaga, hindi na nagpapapasok ng mga sasakyan dyan? Audrey, kanina pumasok kami dito pasado alas 5 ng umaga. So far, nakapasok naman kami ng maayos. Pero magkakaroon ng rerouting. One way lang pagpasok dito sa Himlayang Pilipino at isang paikot lang, bawal mag-park dito unless na lang may permit tulad ng ilan nating mga kasamahan sa media. Pero pagdating sa labas, mahigpit nilang pinagbabawal yung mga hindi naka-register ng mga sasakyan. Audrey. Okay, so ibig sabihin, mamaya pag bugso na yung mga tao, hindi na maaaring mag-park yan yung mga may pribadong sasakyan? Yes, Audrey, 30,000 itong mga nakahimlay nating mga kababayan, itong mga mahal na yumao ng ilan nating mga kababayan.
yung 30,000 na yan, inaasahan na hindi naman daw sabay-sabay darating dahil nga long weekend, meron tayong Sunday at meron din tayong Saturday na talaga namang maraming araw ang pagpipilian ng ating mga kababayan. Pero kahit na ganun man karami, bawal pa rin po mag-park dito sa loob, especially doon sa gilid ng mga nicho at ng mga ating mga yumao. Maraming salamat, Persillian Glass.